بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة ليلة الاثنين أن يرزقنا دائما الإخلاص وصدق في القول والعمل وأن يزيدنا من التوفيق والسداد والبركة والنجاح والخشية لله بالسر والعلانية إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أشكر بعد أن أشكر الله جل وعز جماعة هذا المسجد أن فتح لي بابا من أبواب الخير وهو أن أكون متحدثا بين أمامكم في هذه الليلة المباركة على إذن من شيخنا فضيلة الشيخ مسلم أميريل وفقه الله وسدده ورعاه. Ganyong gabi, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, itagalog ko na lang, na naway pagkalooban niya tayo palagi ng ikhlas at katapatan sa ating mga pagsasalita at sa ating mga gawain. Naway pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, ng katatagan sa ating pananampalatayang Islam hanggang sa oras ng ating kamatayan. Naway pagkaloob niya sa atin ang tunay na tulong dito sa mundong ibabaw, higit doon sa ating mga libingan at sa araw ng paghukom Yawm al-Qiyamah. Sa totoo lang, galing pa kami kanina ng Nabintad, Madaum, Tagum City, Davao del Norte. At dumating kami kanina mga before Maghrib. Then after naming dumaan sa Markazur Rahmah Mercy Islamic Foundation, nag-hike kami, nag-walk from that Islamic Center to this masjid, alhamdulillah. So ako ay masaya na namit ang aking mga kapatiran, especially dito sa Davao City, na kung saan tayo ay pinagtipon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bahay. At alhamdulillah, ating naidasal ang dakilang salah, ang salatul maghrib. Allahu Akbar. Dapat natin ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabila ng ating pagiging abala at busy, although day off ng karamihan ngayon, ay nagawa nating pumunta sa bahay ng Allah at tugunan yung panawagan na nawagan ang muadhin. Allahu Akbar. Sapagkat marami sa mga kapatiran ay hindi nila ito nagawa. No? Kaya dapat natin itong ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at idua natin yung ating mga kapatiran na sila manumbalik ng totoong pagbabalik sa ating relihiyong Islam. Na'am. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allahu Akbar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Na'am. Kaya mga kapatid sa Islam, ang napili ko na payo, nasiha sa aking sarili bago ang lahat ay ang nasiha sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tauhid. Sapagkat ito ang pinakadakilang kaalaman, ang pinakamahalagang kaalaman, at ang pinakapuhunan dahilan ng pagpasok sa mga jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagda'wah sa loob ng more than 23 years ng kanyang pagiging propeta, alaihi salatu wassalam, ay hindi niya nakaligtaan ang pinakaunang dahilan kung bakit siya ipinadala sa mundong ibabaw at kung bakit siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit niya tayo nilikha. At ito ang da'wa sa tauhid. Kaya nga sinabi ng Allah sa suratul Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga inkanto at ang mga tao maliban na lamang na sila ay sasamba sa Allah bilang nag-iisa at tunay na Diyos. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na pinsang buo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tafsir ng aya na ito na illa liya'budun ay illa liwahidun. Kaya nga ang Nabi sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagda'wa doon sa Makkah sa loob ng 13 taon,
At kinausap niyang iba't ibang mga tribo doon, pati yung mga pilgrims na nagmula sa iba't ibang mga bansa at mga bayan upang magsagawa ng umrah o di kay hajj. Palagi niyang isinisigaw sa kanyang da'wah, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin ninyo ang la ilaha illallah upang kayo ay magtagumpay. Success in this world and of course doon sa hereafter. Bakit? Dahil yan yung puhunan ng ating tagumpay. Yan yung susi ng pagpasok sa Islam. Yan yung susi ng pagpasok sa Jannah. Kaya nga naman sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala Jannah." Sino mang magsabi ng la ilaha illallah na sincere, taos puso, mula sa kanyang puso, siya ay papasok ng Jannah. Sa ibang riwaya na tinakhrij ni Imam Muslim sa kanyang sahih, "Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah." Sino man magsabi ng la ilaha illallah na tapat mula sa kanyang puso, siya ay papasok ng paraiso. Allahu Akbar. Kaya nang inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal na isang binata na kabilang sa mga ulama ng mga sahaba, ano kanyang inutos sa kanya niyang siya ipinadala doon sa Yemen, Republic, sa Dawlatul Yaman? "Ya Mu'adh, innaka sata'ti qauman ahla kitabin, fa awwalu ma tad'uuhum ilayhi ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Yan yung unang riwayah. O Mu'adh, tunay na ikay darating sa pamayanan na kung saan sila ay mga ahlu kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, mga pinagkalooban ng aklat ng Allah. Mga Hudyo ang Taurah, the laws, ang mga Kristiyano ang Injil, yung magandang balita. Kaya ang pinakauna na iimbita mo sa kanila, ianyaya mo sa kanila ay ang yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, na sila ay sasaksi na walang ibang Diyos ang dapat sambahin maliban sa Allah at na ako ay sugo ng Allah. Yan yung unang riwaya sa hadith na ito na sahih. Pangalawang riwaya, ila ay ya'budullah, sila isasamba sa Allah, ibadah. Pangatlong riwaya, ila ay yuwahhidullah, na sila ay magtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inyong dahilan kung bakit ibinaba ang lahat ng mga kutub as-samawiyah. At inyong dahilan kung bakit ipinadala ng Allah, kung bakit niya ipinadala ang humigit kumulang more than 120,000 na mga anbiya alayhimussalam. Sumakanila nawa ang kapayapaan at mga pagpapala at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay na aming ipinadala sa bawat nasyon ang propeta, ang mga propeta na kung saan iuutos nila o inutos nila sa kanilang mga pamayanan, u'budullah wajtanibut taghut, sambahin ninyong Allah. Sa papaanong paraan? Sa kung papaano sinamba ng mga anbiya alayhimussalam ang Allah, dahil sila ang higit na nakakaalam sa Allah, sa kanyang karapatan, tauhid. Wajtanibut taghut, at layuan ninyo ang mga taghut. Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala na pinakamainam na estudyante ni Shaykhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ay kullu ma'ubida bin dunillah fahuwa taghut. Lahat ng mga sinasamba, mga sinusunod bukod pa sa Allah upang suwayin ng Allah ay taghut. Wa ru'usuhum khamsa, at ang mga pinuno nila ay 5. Yan, napakarami. Iblis, la'anahullah, una, si Iblis. Pangalawa, man ubida min dunillah wa huwa radin. Ano man o sino man ang sinasamba bukod sa Allah, habang itong nilikha na ito ay nagugustuhan niya, kinalulugdan niya na siya ay sambahin maliban pa sa Allah, siya ay taghut. Pangatlo, man da'a ila ibadati nafsihi. Sino man ang inimbita niya ang ibang mga tao, ang ibang mga nilikha upang sambahin siya, yung kanyang sarili, siya ay kabilang din sa mga pinuno ng mga taghut. Bi'adhu billah.
Marami yan. Tulad ng mga tao sa iba't ibang mga relihiyon na kung saan kiniklaim nila na sila ay appointed son of God, o di kaya sila yung sugo, o sila yung Kristo, at nagpapasamba sila. Allahumma musta'an. Tagot. Pangapat, wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib. Sino man ang nag-claim na mayroon siyang kaalaman o kaunting kaalaman sa ilmu al-ghaib, kaalaman patungkol sa mga hindi nakikita. Allahu Akbar. Unseen. Wa ma ya'lamu al-ghaib illa Allah. Walang nakakaalam sa ghaib maliban sa Allah. Maliban na lamang sa mga ghaib o sa mga bagay na hindi nakikita na itinuro ng Allah sa kanyang mga propeta alayhimussalam. So, sino mang nag-claim na alam niya ang ghaib, alam niya ang future, alam niya ang magaganap, siya ay tagot. Tulad ng mga salamangkero, ng mga manghuhula, ng mga sahara, ng mga mangkukulam o ng mga mababarang, at mga ganitong uri ng mga tao. Tagot. Panglima, ay waman hakama bighairi ma anzal Allah. Sino man ang nagbigay ng utos o naglapat ng anumang hukom o hatol na kung saan ang hatol or law na kanyang inilapat o binardik ay ang hindi batas ng Islam o hindi Islamic law. Masintami sa mga nag-aral ng law. Although we are under the Philippine government, but for al-amana al-ilmiya, ang pag-aral ng law talaga ay haram. Bakit? Ang pinag-aralan dyan ay hindi batas ng Allah. Ang sinabi ng Allah sa Quran, Suratul Ma'idah, 3 beses nito binanggit at describe. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظَالِمٌ fasiqun kafirun. Either zalim or fasiq or kafir or mahulog sa fisq, zulm or kufur yung tao na magbibigay hatol na hindi batas ng relihiyong Islam. Yan yung original na batas dyan. Kaya sa mga nag-aral ng law, sabi ng mga ulama, dahil nasa Muslim minority tayo, mayroong mga ahkam khasa sa fiqhul aqaliyya al-muslimah. Kailangan ng tatlong mga quyud or dawabit syar'iyyah, restrictions. Number 1, ألا يعتقد أن هذا الحكم الغير الشرعي يساوي شرع الله أو مثله أو أفضل منه. لا يعتقد هذا، لأنه لو اعتقد أن شريعة غير الله مثل شريعة الله أو تساويه أو مثله أو أنها أفضل منه فإنه قد يقع في الكفر أو فسق أو ظلم. Kailangan niyang paniwalaan na ang batas na hindi batas ng Allah ay hindi katulad ng batas ng Allah. Hindi ito pinakamainam o mas mainam. Bagkus ang batas ng Allah ang pinakamainam sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Allahu Akbar. Dapat itong itanim ng isang nag-aaral ng law. Gayon din yung mga pupunta sa mga korte upang idulog doon ang mga kaso na ang i'tiqad niya, yung paniniwala niya, paninindigan na yung batas na hindi batas ng Islam ay hindi katulad ng batas ng Islam at hindi rin mas mainam pa sa batas ng Islam. Bagkus ang batas ng Islam ang pinakamainam kahit na Muslim minority tayo dito sa Pilipinas. Pangalawa, لا يتحاكم إلى غير شريعة الله إلا عند الضرورة والحاجة القصوى. Hindi siya dudulog ng reklamo sa korte maliban na lamang kapag kailangan or emergency na mayroon siyang karapatan or right, pero hindi niya makukuha yung right niya liban na lamang kapag idudulog niya sa batas na hindi batas ng Islam o korte na hindi korte ng Islam. Bakit? Dito sa Pilipinas, although we have our Sharia courts, but only the civil law of inheritance, law of marriage, law of Muslim Filipinos. We don't have any criminal law, di po ba? So,
Walang magagawa ang isang Muslim pupunta sa korte. Halimbawa, mayroong pinaslang, saan siya pupunta? Wala naman yan sa Sharia law dito sa Pilipinas. Ninakawan. Wala siya magagawa. Limang pupunta sa mga batas na hindi batas ng Islam. Korte na hindi korte ng Islam. Allahul musta'an. So, mapipilitan siya. Napipilitan lamang. Allahu Akbar. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, bukod pa sa i'tiqad at yung lidarura wal haja, ay kailangan niya na pangalagaan yung kanyang puso. Naam. Kung ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilang beses niya binabanggit ang istighfar at taubah, araw-araw, gabi-gabi. Sa ibang riwaya, 70 times. Sa isang riwaya, more than 100 times. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin wa layla akthar min 100 marra. Sumpa man sa Allah, ako humihingi ng kapatawaran at nagbabalik loob sa Allah sa araw at gabi nang higit pa sa 100 beses. So dahil kasalanan ang pagdulog sa mga korte na hindi korte ng Islam at hindi pinapatupad ang batas ng Islam doon, kailangan nating pangalagaan yung ating iman, yung ating pananampalataya, yung ating mga puso na hindi mafitnah. Dua, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, na ikaw ang nagbabalik-baliktad ng mga puso, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyong Islam. At ikaw na kumukontrol ng mga puso, patatagin mo ang aming mga puso sa pagsunod sa iyong mga batas at pag-iwas, paglayo sa iyong mga ipinagbabawal at mga bagay na kung saan hindi mo kinalulugdan, o aming Panginoon na Allah. Yung dua. Kaya nga si Anas radiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha ad-du'a, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Nah. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, babalik tayo sa paraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Una na dapat nating malaman, tulad na aking nabanggit ya Abu Yamina, at ito, babanggitin ko rin sa inyo ito kasi hindi na live doon dahil mahina yung internet doon, at dito malakas yung internet natin, alhamdulillah. Ano ang unang haligi ng Islam? Unang haligi ng Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kailan naobliga ang salah? Anda man ay kaya kapaliugat ang kaya ikadawa rukun, sang kaya mga pulaos o agama o Islam. Anda miya paliugat. Saan naging obligado ang pangalawang haligi ng Islam? Pangatlong haligi ng Islam, pangapat na haligi ng Islam, at yung panglimang haligi ng Islam. Kailan? Yung salah, inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala at inutos kay Nabi sallallahu alaihi wasallam doon sa ibabaw ng kalangitan, bila wasitah. Kinausap ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Isra wal Mi'raj, night of ascension and journey, night journey of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Masjidil Haram, then to Al-Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem, then from Jerusalem up to the 7th heaven, at doon pa sa unahan ng Sidratul Muntaha hanggang sa inutos ng Allah sa kanyang 50 pagdarasal nang siya ay bumaba at nadaanan niya si Musa alaihi salam sa ika-6 na kalangitan, as-sama as-sadisa. Tinanong siya ni Musa alaihi salam, anong inutos sa iyo ng iyong Panginoon ya Muhammad? Inutos niya sa akin ang 50 pagdarasal. Irji' ila rabbika fasal wa takhfif fa inna qaumaka lan tudika dhalika. Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka na mapagaan ito, sapagkat hindi makakayanan ng iyong mga tagasunod ang 50 pagdarasal, sapagkat fa inni kad jarabtu qaumi qablak. Dahil nasubukan ko na yung aking mga tagasunod sa Misr na hindi nila nakayanan ang 50 pagdarasal. Dahil dito kinuha ni Prophet sallallahu alaihi wasallam yung payo ni Musa alaihi salam at bumalik sa Allah. Humingi ang discount, takhfif, pagpapagaan. Hanggang sa
Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang 10 na mga pagdarasal. Bumalik si Musa alayhi salam, bumaba. Ganun din yung tanong ni Musa alayhi salam. Bumalik ka sa iyong Panginoon at humingi ka ng pahintulot na ito ay babaan pa ng Allah sapagkat ang iyong ummah, ang iyong mga tagasunod, ang iyong nasyon ng Muhammad ay hindi nila makakayanan ang 10 pagdarasal sa buong maghapon. Bumalik ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Panginoon na Allah at humingi ng takhfif, pagpapagaan. At ito ang pangatlong pagsasabatas, yung 5 pagdarasal. 2 rak'a sa Fajr, 4 rak'a sa Dhuhr, 4 rak'a sa Asr, 3 rak'a sa Maghrib, at 4 rak'a sa Isha. Or Atama. In the total of 17 rak'a. Nang bumaba ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandaanan niya sa pang-anim na kalangitan si Musa alaihi salam, yun pa rin yung sinabi ni Musa alaihi salam, humingi ka ng pagpapagaan sa iyong Panginoon Muhammad, bumalik ka sa kanya. Anong tugon ni Prophet sallallahu alaihi wasallam? Inni qad istahyaytu min Rabbi. Tunay na ako ay nahiya na sa aking Panginoon. Kaya't fanada munadin, inni idha qadaytu qadaan fala maradda lah. At mayroong nanawagan at nagsabing, kapag ka ako'y nagsabatas ng isang batas, ay hindi na kailanman ito magbabago pa. Wa innahu 5 fi 50. At tunay na iyon ay 5 beses sa pagdarasal, ngunit yung kanyang gantimpala ay 50. Allahu Akbar. Fa innal hasana bi'ashri amsalha. Allahu Akbar. Bakit ko binanggit ito mga kapatid sa Islam? Yung tarikh o history kung kailan ibinaba or isinabatas itong pangalawang haligi ng Islam, yung iqamus salah. Pagkatapos ng shahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, noonang haligi ng Islam sa 5 mga haligi, sapagkat dito natin malalaman kung gaano kahalaga ang akida at tauhid. So, sa ika-10 taon ng pagiging nabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naging wajib yung 5 times na pagdarasal. Ika-10 taon. Sa taon na kung saan doon pumanaw yung kanyang tsuhing si Abu Talib. At sa taon na kung saan doon pumanaw yung unang asawa niya na si Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha wa radaha. Kaya tinawag yung Amul Huzn, taon ng kalungkutan, kapighatian ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapagat dalawa sa kanyang pinakamalapit na mga kamag-anak, yung first wife niya na si Khadija pumanaw, yung tsuhin niya na sumuporta sa kanya although hindi pumasok sa Islam na si Abu Talib ay pumanaw na more than 40 years na sumuport sa kanya kasi siya yung nag-adapt sa kanya. From 8 years old pumanaw yung kanyang lolo, inadapt siya ng kanyang tsuhin si Abu Talib from that age of 8 or more than 8 hanggang 50. Very supportive yung kanyang tsuhin mo, hindi na pumasok sa Islam. Kul kalimatan uhaju laka biha inda rabbi yawm al-qiyamah. Sabihin mo ang isang kalima, ang isang pangungusap na kung saan ilalaban ko ito sa harap ng aking Panginoon na Allah upang ikay makaligtas sa araw ng paghukom. Ngunit siya ay nagsabing huwa ala millati Abdul Muttalib. Siya daw ay mamamatay, papanaw sa relihiyon ng kanyang ama na si Abdul Muttalib na isang musyrik. Kaya doon siya binawian ng buhay. Kaya sinabi ng Allah at kanyang ibinaba, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tunay na ya Muhammad na hindi mo magagabayan ang kahit sino mang iyong minamahal or nagugustuhan o ninanais. Ngunit ang Allah lamang ang nagbibigay ng hidayatul tawfiq, hidayatul irsyad. Ang tunay na gabay na magbubukas sa mga puso ng mga taong sarado ang kanilang mga puso at mga damdamin tungo sa matuwid na landas ng riling Islam. Dahil siya, si Allah, ang higit na nakakaalam sa mga magagabayan o mga ginagabayan. A'lamu bil muhtadin. Kaya, huwa fi dahdahi minan nari yawm al-qiyamah. Siya ay nasa pinakaibabaw ng mga impyerno. Yulbasu bi ano yung ipapasuot sa kanya? Kay Abu Talib, sapatos na yari sa impyerno. Yaghli bihima dimaguh. Kukulo yung kanyang utak.
Wa huwa yahsabu annahu ahwalu ahli an-nari 'adaban. At huwa yahsabu annahu ashaddu ahli an-nari 'adaban. Inaakala niya na siya yung mayroong malupit o matinding kaparusahan doon sa mga naraka, mga impyerno, sa araw ng paghukom. Ngunit ang totoo, pinakamagaan yung kanyang parusa doon dahil sa syafa'ah ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanyang intercession, pamamagitan doon. Allahu Akbar. Kaya nga sinabi ni Abbas, tsuhin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal nafa'at Aba Talib fa innahu kana yudafi'u anki. Makapagbibigay ka ba ng pakinabang sa iyong tsuhin sa Abu Talib na hindi pumasok sa Islam, sapagkat grabe yung support niya sa iyo. Sabi niya, walau la ana lakana fi darki al-asfali minan nar. Kung hindi dahil sa aking syafa'ah, sa kapahintulutan ng Allah, si Abu Talib na kanyang tsuhin na very supportive sa da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon sana sa kailaliman ng impyerno. Bakit? Hindi niya pinasok ang rin ng Islam. Wala siyang la ilaha illallah na susi ng Jannah. Tayo na mga Muslim na mayroong la ilaha illallah, mayroong Muhammad Rasulullah, kailangan natin ipagpasalamat sa Allah, i-dua na dito tayo bawian ng buhay upang hindi tayo matulad kay Abu Talib na kahit napakabait, very supportive sa da'wa, but at the end, impyerno yung kinalagyan niya dahil hindi niya tinanggap ang la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ganito kahalaga ang tauhid. Kaya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa, sa more than 23 years niyang pagiging Nabi, propeta sallallahu alaihi wasallam, da'wa, tauhid. Pangalawang haligi ng Islam, ika-10 taon ng pagiging propeta niya, at the age of 50, doon naging wajib 5 beses na pagdarasal. Saan? Doon sa ibabaw ng mga kalangitan. Allahu Akbar. Pangatlong haligi ng Islam at pang-apat, yung zakat at yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kailan niya naging wajib? Doon sa Madina, sa pangalawang taon ng hijrah. Ika-15 taon ng pagiging Nabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung Hajj, na ika-5 haligi ng Islam, naging wajib doon sa Madina sa ika-9 na taon ng hijrah. Allahu Akbar. Bakit nahuli itong mga 4 na mga haligi ng Islam? Bakit napakahabang panahon ang gap ng first pillar of Islam sa second pillar of Islam? Unang haligi ng Islam, yung tauhid, yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, susi ng paraiso. Samantalang yung pangalawang haligi na 5 beses na pagdarasal ay almost 10 years yung gap bago naging wajib, bago inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang pagdarasal ng mga Muslim? Bago inobliga ang 5 beses na pagdarasal, Salatul Asr wa Salatul Fajr faqat. 2 pagdarasal lamang, Asr at ang Fajr. Allahu Akbar. Dahil nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga puso ng mga sahaba na silang pinakamainan na mga tao pagkatapos ng mga anbiya alayhi salam na maging malakas sa iman. Dahil kapag malakas ang iman, malakas ang kapit sa Islam ng isang tao, kahit gaano pakabigat ng batas, tatanggapin niya at i-implement niya yan, i-apply niya yan. Kaya nga mga sahaba radiyallahu anhu, kapag mayroong isang batas na ibababa ng Allah, ano ang kanilang tugon? Sami'na wa ata'na. Narinig namin at aming susundin. Ngayon, kapag mayroong batas, ano yan? Wajib? Ano yan? Sunnah? Hindi na tinatanong ng mga sahaba yan. Magkatulad ang wajib at sunnah sa kanila, ina-apply nila. Maliban na lamang kapag nais lang maging malinaw kung yun ba ay pabalik-balik gawin. Tulad ng Hajj. Afi kulli amin ya Rasulullah. Bawat taon ba kami mag-Hajj? Ya Rasulullah, hindi. Law qultu na'am la wajabat. Sinabi kong oo, magiging wajib. Illa ay tawwa. Maliban na lamang kapag siya ay mag-sunnah ng Hajj at siya ay mag-Hajj ng sunnah. For clarification lamang, hindi nga tinatanong, wajib ba yan o sunnah? No. Ang kanilang sagot, sami'na wa ata'na. Narinig namin at aming susundin. Ganito ang mga sahaba. Kaya nga naman, kahit buhay pa sila, so Allah subhanahu wa ta'ala na miyagrida akiran. So Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiran mambo, niakira da ano Allah subhanahu wa ta'ala.
na sumanga surga Allah subhanahu wa ta'ala na minitataptiran. Nasikitan mo ang mga manusa sang kayamas. Upang makaadin na mga kukuman na minit talagang marakitan, ato na yung mga simbaan, ato na yung simbang tanong. Sunabuanan. Di ba? Kapag may darating sa atin ngayon, sabihin, sunna lang yan. Wajib lang sa mga nagdakwa yan. Di yan wajib sa atin. Isama mo na lang ako sa dua. Allahu Akbar. Nagsala ng 5 times, Ustaz, hindi na kami magsala, sama mo na lang kami sa dua. Ya Rabbi. Di ba ganon? Bakit? Mahina yung tauhid, mahina pa yung akidah. Kaya inutos sa atin ng Islam ang solusyon dyan. Ano yun? Talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibn Majah. Sabi ng Nabi SAW, ang pag-aaral ay obligatory sa bawat Muslim. Lalaki man o babae, matanda man o bata. Kaya nga sinabi ni Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, mu'allakan bisiqatil jazmi sa kanyang sahih, laqad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil kibar. Tunay na nag-aral ang mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kahit sila ay mga matatanda na. Allahu Akbar. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, mula sa tribong Daws, na kabilang sa mga tribo ng mga taga-Yemen or Yaman, radiyallahu anhu waradahu. Kailan siya pumasok sa Islam? Sa Ghazwatu Khaybar. Ika-7th year ng Hijrah, 4 na taon lamang siyang naging sahaba o naging sahabi, disipulo, kasamahan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunit bakit siya mayroong pinakamaraming hadith na na-memorize na isaulo sa libo-libong mga sahaba? Bakit? Siya ay nagsikap sa kabila ng kanyang katandaan, radiyallahu anhu wardah. Kaya nga ngayon, kahit siya ay more than 1,400 years ng patay, or 1,392 years ng patay, radiyallahu anhu wardah. Allahu Akbar. Ilang milyon ang nagsasabi ng radiyallahu anhu waradu'an. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, na taga Bukhara, part ng Uzbekistan, hindi Arabo, isang Ajami. Ngunit kinumpile niya sa Al-Bukhari na pinakauntinitibong aklat pagkatapos ng Quran sa loob ng 16 na taon. Nag-start siya at the age of 23. Nilibot niya ang buong mundo, naglalakad. Pumunta muna siya kay Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaybani rahimahullah ta'ala doon sa Baghdad, Iraq, na Imam Ahli Sunnah wa Jama'ah, at tinanong niya ang mga pangalan ng mga muhaddith, mga rawi ng hadith na naging mga ulama, guro ni Imam Ahmad rahimahullah. At sinulat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala at pinakita kay Bukhari, binasa ni Bukhari, binalik Imam Bukhari dahil na-memorize niya. Plano niya na magsulat or mag-compile, tipunin ang pinakasahih sa mga sahih na hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa payo ng kanyang sheikh na si Imam Ishaq bin Rahoya rahimahullah ta'ala, nakabatch ni Imam Ahmad. Kaya at the age of 23, naglakad, nag-travel hanggang umabot ang 16 na taon at nakompleto niya ang kanyang sahih. Al-Jami' as-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yung pangalan ng Sahih Bukhari. 16 years niyang kinumpile. At the age of 39, na-complete niya ang Sahih Bukhari at pinakita niya sa mga khibarul ulama. At sila nagsabi, ijma', nagkaisa, na wala nang mas otentibong aklat pagkatapos ng Quran maliban sa Sahih Bukhari, maliban sa kanyang Sahih. Farahimahullah rahmatan wasi'ah. Bakit? Dahil sa kanyang pagsisikap. Hindi Arabo, nag-travel, walang sasakyan, walang internet, wala pang subhanallah, hindi katulad natin ngayon na samot-saring mga sasakyan yung ating sasakyan, pero hindi nag-aaral. Ngayon, open na ang online education. Pero ano nangyari? Allah al-Musta'an. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibalik tayo sa totoong Islam. Talabul ilm, pag-aaral sa Islam.
Allahu Akbar. Ilan ang mga sabi ng rahimahullah kay Imam Bukhari ngayon? Ilang milyon? Magmula nang siya ay nag-exist sa mundong ibabaw. Kailan pumanaw si Imam Bukhari rahimahullah ta'ala? 256 Hijrah. Ano na ngayon? 1446 Hijrah. More than 1,190 years nang patay si Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Magmula noon hanggang ngayon, ilang milyon, ilang bilyon ang sabi ng rahimahullah wa ghafarallahu lah. Allahu Akbar. Diba? So mag-aral tayo mga kapatid sa relihiyong Islam. Dahil hindi tayo magiging tunay na mu'min kapag tayo ay ignorante sa ating relihiyong Islam. Ignorance of the law excuses no one. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinuruan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng dua. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahu Akbar. Sabihin mo ya Muhammad, o aking Rabb, dagdagan mo ako ng kaalaman sa Islam. Subhanallah. Hindi niya sinabing Rabbi zidni malan. Panginoon, dagdagan mo ako ng yaman. Pwede namang idua yun. Jaiz yun. O Rabbi zidni zawjat, salihat, mu'minat, jamilat. Dagdagan mo ako ng mga asawang, mga mu'minat, ng mga magaganda at mga ganito. Wala. Hindi ganun. O Rabbi zidni min awalid dunya bihadafiriha. Mga kayamanan sa mundong ibabaw. Samot-saring mga yaman. Hindi. Rabbi zidni ilma. O aking Panginoon, o aking Rabb, dagdagan mo ako ng kaalaman sa Islam. Al-ilmu syar'i. Bakit? Dahil siya din yung nagsabi na idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw amalin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu warḍah fi sahih. Kapag pumanaw ang tao, mapuputol yung kanyang mga gawain, yung mga reward nito, maliban sa tatlo. Maliban sa continuous charity. Masjid, madrasa, home for the aged, home for the orphans, at mga patubig, at lahat ng mga bagay na pinakinabangan ng mga tao, Muslim o hindi, pati ng mga hayop. For example, nagpatayo ka ng puso o patubig. Lahat ng mga nakakainom doon, kahit hindi mga Musliman, pati mga hayop, mayroon kang reward kahit patay ka na sa iyong kubor. Allahu Akbar. Sadaqah jariyah. Wala akong pera, Amir. Dunit ka kahit piso sa masjid. Isang hollow block. Magkano bang hollow block? 10? 15. Kung ikhlas ka, mas higit pa ang reward mo kapag mayroong nagbigay ng sadaqah na 1 million, ngunit walang ikhlas, riya. Mas malaki ang reward mo. Dahil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allahu Akbar. Naam. Kaalamang napapakinabangan. Kaalaman sa Islam. Ilan ang naturuan mo, nag-apply ng Islam? Ilan ang nadawahan mo, nagbalik loob sa Islam? Ilan yung mga nagkakaroon ng kasalanan? Nagtaubah. Allahu Akbar. Hindi siya kondisyon na alim ka, ustad. Da'i ano? Bawa, may pamphlets ngayon, no? Punta ka Islamic Center ng Mercy. Mata anak ka, Ustad, Mer, mga yukubukan pamphlets ba? Ano man? Na ako'y mga classmates sa university, na ako'y mga kailangan ng Christian, tagaan akong pamphlets sa Islam. Imong yana, di ka magdawa, di ka kabalog Bisaya, di mo ka kabalog Tagalog, di mo ka kabalog English. Imong yana, imong hana brad, bay, imong na. Basing magbalik Islam to. Kato mag-ibadah na kay pahala, aon pahala mo. Sa lagko. Allahu Akbar. Hanggang yaumul qiyamah. Subhanallah. Aw waladin salihin yad'ula. Matuwid na bata na nagdudua para sa iyo, yung bata na salih. So yan ay matitipon sa madrasa. Pag sponsor ka, nagpaaral ka ng bata sa Islam, tuloy-tuloy ang inyong gantimpala kahit patay ka na sa iyong kubur. Dalangin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam, na naway nakapulot tayo ng aras sa gabing ito. Ako'y lubos na napapasalamat sa mga jama'a dito sa inyo, sa inyong masigasig na pakikinig kahit na kayo ay day off, no? MashaAllah. Allahu Akbar. Ni'man ng Allah Subhanahu wa ta'ala.
barakatan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalooban ng mga blessings. At dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay makikita-kita doon sa mga jannah ng Allah na tumitingin sa dakilang mukha ng Allah. Habang tayo ay ala sururi mutakabilin, nadhirina ila wajhi Allahil Karim. Na'am, yawm al-qiyamah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum khairan ala husni istima'ikum wa insatikum ikhwati al-kiram wal akhawat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.